Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Maayos na tinanggap ni Lorin ang mga bisita. Larawan ng perfect hostess si Tita Maribel, lalo na nang malaman nitong superior ni Bernard si Marvin at maniligaw niya. Si Ulpi naman ay hindi na umalis sa tabi ni Bernard mula nang dumating. Paano ba kasi nalaman ng mga yan na may salo-salo tayo today? Sana pala lumabas na lang tayo. Naiinis na sabi ni Tresha noong nasa kusina sila at kumukuha ng merienda. Napingiwi siya. Sorry, nag-hi si Marvin kanina sa text at nag-hi din ako. Nabanggit ko yata na dadalaw kayo at dito ko pansamantalang nakatira. Nasabi naman niya na may meeting sila sa office at siguro naroon si Ulpi. Baka nagkayayaan sila rito. Naging direktang under ni Marvin si Ulpi nang mapromote ito. Bakit hindi man lang sila nagpasabing darating sila? Hindi ba nila alam na pang-atin-atin lang ito? Sabi naman ni Corina. Diyan lang kasi sa kabilang condo building nakatira si Ulpi, sabi ni Kent. At bakit siya magsasabi? Halata namang iniiwasan na siya ni Bernard, hindi ba? Sabi naman ni Peachy. Hindi niyo ba napansin? Mula nang dumating, feeling laging bisita. Dalang-dala tuloy si Tita Maribel. Mabait naman talaga si Tita Maribel. Kaklase, katrabaho, basta may connection sa anak nito. May extra effort sa pakikitungo nito. Resulta iyon ng panahong malulungkutin si Bernard at walang kinakaibigan sa mga bata sa school at kapitbahay. Sumilip siya sa sala. Kakwentuhan ni Tita Maribel sina Ulpi at Marvin. Halatang asiwa si Marvin sa matandang babae. Napapuntong hininga siya. Bisita niya ito. Bakit nga pa kasi hindi malang nagpasabing darating ang mga ito? Gaya na nangyari noon sa Baguio, na basta na rin lang dumating ang mga ito. Nasa pintuan palabas sa terasa si Bernard. Nakasandal sa hamba pero nakaharap sa sala. Seryosong anyo. Alam niya na naiinis ito at mukhang ramdam iyon ni Marvin dahil halatang asiwang-asiwa ito sa kinauupuan. Minabuti niyang lumabas na para asikasuhin ito. Ngumiti agad ito na makita siya. Ngumiti rin siya at umupo sa armchair malapit sa sofa na kinauupuan nito at ni Ulpi. Hi, it's good to see you're okay, sabi ni Marvin nang maupo siya. Parang walang nangyari. Oo nga, thank you. Pasensya ka na, wala man lang akong dala. Hindi ko kasi alam na. Hi Lorene, bati ni Ulpi. Pumayat ka ng kaunti pero tama si Sir Marvin. You look as good as new. Oo nga thank you. Nahuli siya ng pagsulyap ni Tita Maribel sa kinatatayuan ni Bernard. Pwede ka bang makausap in private? Tanong ni Marvin sa kanya. Sure, sabi niya. Iginiya siya nito patungo sa teresa. Look, pasensya ka na. Pasensya na sa mga kaibigan mo kay Bernard. Hindi ko alam na dito kami pupunta ni Ulpi. Paliwanag nito. Marahan siyang tumango. Okay lang, pasensya ka na rin. Not that you're not welcome. Kung alam kong nasa malapit ka, siguro I could have, invited you. Pero kasi hindi namin ka-close si Ulpi. Kami ni Tresha. Hindi naman sa may nagawa siyang masama sa amin or anything. Siguro, kung may mag-invite sa kanya, si Bernard yun, kasi sila talaga magkakilala. Yeah, marahang sabi nito. At halatang hindi siya invited maging ni Bernard. Asiwang tumahimik siya. Pasimpleng sumulyap siya sa loob. Nakita niya nakaupo na si Bernard sa sala set at wala si Tita Maribel. Anong man ang sinasabi rito ni Ulpi, mukhang hindi nito nagugustuhan. Hindi ito nakangiti. Napatingin siya kay Marvin at tumikhim ito. Meron pa akong sasabihin. Ay nung na naging sila or something ni Bernard, nagkataong pareho kami ng pinuntahang fast food para magmerienda at, well, nasabi mo na dito ka pansamantalang titira. Tinanong ko siya about Bernard. I mean if bahagya itong pinamulahan ng muka. I wanted to know what Bernard really feels about you. Kung meron siya naramdamang iba. Kung itutuloy ko pa bang paniligaw ko sa iyo o hindi na. Tumaas ang mga kilay niya sa sinabi nito. I know, dapat ikaw ang tinanong ko.
But as far as I can tell, talagang kaibigan lang ang turing mo sa kanya. Paano kung hindi mo alam? Paano kung siya lang ang nakakaramdam at hindi niya sinasabi sa'yo? That's not impossible. May mga magkaibigang nahuhulog sa isa't isa. Oo, alam ko. Sabi niya, I'm sorry kung nagkulang ako sa pagdidiin ko sa'yo na hindi kami ganoon. Para na kami magkapatid ni Bernard. Siguro sa iba, na misinterpret nilang pagiging close namin sa isa't isa. Tumango ito. It was easy enough. Nang dumating kami kanina, nakita ko kayo nagsasayaw. Nagdalawang isip na naman ako. Napangiwi siya. Halata ko. Nakita ko ang mukha mo. Look, ganoon kami kakomportable ni Bernard sa isa't isa. Alam ko rin na ang friendship namin ay malaking challenge sa sino mang lalaking manliligaw sa akin. Pero hindi ko itatakwil ang kaibigan ko para lang magkaroon ng boyfriend. Napakarami na naming pinagsamahan at napagdaanan para... Lorene, I'm not going to ask that of you. Sino naman ako para gawin yun? Gusto ko lang makasiguro na kung manliligaw ako, wala akong tatapakan kahit sino. Lorene, if he's in love with you, susuko ako. Kahit pa gustong gusto kita. Kasi wala akong laban sa kanya. Hindi ko kayang habulin o tapatan ang mga nagawa niya para sa'yo. Matatalo lang ako. Hindi siya nakaimik sa sinabi nito. So Iha, manliligaw mo pala yung dumating kanina. Gwapo siya ha, at maayos ang trabaho. Narinig ko, nagpunta rin siya sa Baguio para dalawin ka noong naaksidente ka. Mukhang seryoso talaga siya sa iyo. Pinilit niyang ngumiti. Gabi na noon at nakauwi na sina Marvin at ang iba pa nilang mga kaibigan. Nasa labas sina Bernard at Angelo. Sinamahan ni Bernard ang kapatid niya sa pagbili ng motorcycle accessories at hindi na sila sumama ni Tita Maribel sa mga ito dahil pagod na sila. Umupo sila sa sofa pagkatapos silang pagtulungang inisin ang kusina at iyon nga ang paksang binuksan nito. Not that she didn't know. Alam niya kanina pa nito gustong-gustong magtanong. Hindi ko alam if he'll continue. Sabi niya, nadi-discourage siya kay Bernard. Yan po kasing anak niyo. Kapag walang tiwala sa maniligaw ko, pinararamdam. Bruto talaga. Okay naman sila noon ni Bernard. Noong direct supervisor pa namin siya. Pero noong manligaw na siya sa akin, biglang ang dami ng pinupulan ni Bernard at pinagsusungitan pa siya. Paano naman ako magkaka-boyfriend kung meron akong bodyguard na gaya ni Bernard na daig pa ang Guardia Civil kung makabantay? Natawa ito. Tingnan mo nga ako at hindi na nakapag-asawa. Malaman lang niya may pumoporma, umuuwi at pinupuntahan. Tapos pinagbabaantaan na kapag niloko ako, bubugbugin niya. Sino bang hindi matatakot? Kilala talagang mata ng anak ko pagdating sa kanyang mommy. Hindi na tuloy ako nililigawan ngayon. Natawa na rin siya habang nakatingin dito. Minsan, hindi ko alam kung paano ko nagkaanak na gaya ni Bernard. Ang layo-layo na ugali niya sa ugali niyo. Tumawa rin ito. Bagaman saglit na dumaan ang sakit sa anyo nito, alam niyang naalala nito ang ama ni Bernard. Tita, sorry. I didn't mean. I know. Okay lang ako, Iha. Don't worry. Alam mo namang para tayong tunay na magkapamilya. It's okay. Naawa siyang tumingin dito. Mahinala siya na in love pa rin sa dating asawa nito si Tita Maribel, na hindi pa rin ito nakakalimutan ng ama ni Bernard. Hindi ko pa rin humaintindihan kung paano niya nagawang iwan kayo, Tita Maribel. Ang swerte-swerte nga niya sa inyo. I'm going to tell you a secret, Lorene. Hindi ang daddy ni Bernard ang kumalas, kundi ako. Naguguluhan siyang napatitig dito. Bernard's father came from a rich political family. Hindi ako ang klase ng babae na magugustuhan ng kanyang ina. Alam iyon ni Luis, kaya nang mag-propose siya, sinabi niyang hindi ko ma-enjoy ang mga bagay na normal na ma-enjoy ng ibang mga asawa. Ni hindi ko makikilala ang pamilya niya na magpapakasal kami, pero hindi niya ako ititirang malapit sa kanila dahil gagawin daw ng pamilya niya ang lahat para mapahiwalay kami. He's betrothed to another, someone else na magpapaganda ng karir niya bilang politician. He didn't want to be a politician, but circumstances have taken the choice out of him. Iba ang mga Pranses pagdating sa mga ganoong bagay. Pinapili niya ako kung sa Paris o dito ako titira kapag nagpakasal kami. Pinili ko rito. So nagpakasal ako na alam ko ang mangyayari. Itinago niya sa pamilya niya ang kasal namin at nang mapwersa siya magpakasal sa babaeng itinalaga para sa kanya,
Hindi nila alam na meron na siyang asawa. He didn't tell them. Tutal, sabi niya, for show lang naman yung marriage. Ang mahalaga, ako ang mahal niya, kaya ako dapat ang tunay na asawa. Ipinanganak ko si Bernard. Noong maging senator siya, hindi na naging madali sa kanyang umuwi dito dahil sa dami ng mga responsibilidad niya. By that time, naghihinala na rin ang asawa niya roon na meron siyang pamilyang inuuwian dito. Until finally, nalaman ng babae na hindi siya ang legal wife kundi ako, na hindi sila tunay na kasal. Sandaling katahimikan ang nagdaan. Manghang-mangha siya sa mga ipinahayag nito. Alam kaya ni Bernard ang lahat ng iyon? Tatakbo sa eleksyon si Luis. Within his family, natuklasan na rin ang nalaman ng asawa niya. Malaking gulo iyon. Natuklasan ng mother ni Luis through a private investigator kung saan kami nakatira. Hindi alam ni Luis na nakarating dito ang kanyang ina. I finally understood kung bakit ayaw niya makilala ko ang family niya. We talked privately, and the things she said made me want to crawl under a table and hide forever. Unfortunately, dumating si Bernard at hindi sinasadyang narinig ang mga usapan namin. You know what he did? Umiling siya, pero parang nahuhulaan na niya kung ano iyon. Pinalayas niya ang lola niya. Kahit puro kalokohan ng batang yun, never ko siya naringgan ng kahit isang masamang salita noong bata pa siya. But that day, lahat yata ng mura in Tagalog, English at French ay lumabas sa bibig niya. I was scandalized, pero naunawaan kung kaya niya ginawa iyon ay dahil narinig niyang inaapi ang mommy niya. Madame Duplessis couldn't even speak. Alam mo kung bakit? Kasi noong galit na galit si Bernard, kamukhang kamukha siya ng kanyang ama. Nakita ko ang mukha ng pobreng matanda. Siguro ganoon ang magiging mukha ko kapag pinagsalitaan ako ng masakit ng sarili kong anak. Halos nakikinikinita niya sa balintitaw niya eksenang iyon. Naawa siya sa matanda pero hindi niya mapigilang mapangiti sa pagmamalaki kay Bernard. Wala itong sinisino kapag inapi ang kahit sinong mahal nito. Alam niya iyon dahil may first-hand experience siya sa bagay na iyon. Hindi niya iyon nasabi sa akin kahit kailan. Nasambit niya pero halos nahuhulaan na niya kung kailan iyon nangyari. Noong sumunod ito sa kanya sa Maynila, dumating ito. Pagkatapos ay nagpasama sa kanya maghanap ng condo unit na marerentahan nito. Kay Tita Maribel niya nalaman na naghiwalay na ito at ang asawa na lumawas ito para sundan si Bernard. Nagkataon din noon na may opening sa trabaho niya at nag-apply doon si Bernard. He wouldn't. We never talked about it. Nang bumisita ang kanyang ama, he refused to talk to him. Isa lang ang sinabi niya, na maraming pagkakataon na pwede kaming i-acknowledge ng ama niya pero hindi nito iyon ginawa. So he's going to forget he ever existed. Sinabi niya yun, tumango ito. Hindi lamang niya sinabi, kundi pinangatawan na niya. Ako naman, nasa gitna ng asawa at anak ko. Pinili kong anak ko. Nang bumalik si Louis sa France, sandali akong sumunod sa kanya para mag-file ng divorce papers. I know na na-pressure siya ng kanyang asawa at mga anak. Besides, he's away in over his head with a campaign. Hindi pwedeng marumihan ang pangalan niya ng anumang family drama at hindi niya kami ipinaglaban. Gusto ko na rin yun. Gusto ko na makipaghiwalay. I love him, pero kailangan na rin namin mag-ina ng peace of mind. Si Bernard lang ang maituturing ko nag-iisa maganda nangyari sa aming pagsasama at hindi ko sisirain iyon sa pakikitungo pa sa isang asawang hindi kami kayang ipaglaban. Hindi ko rin naman siya masisisi. His mother and father would have made life like hell for us. We're just not meant to be together. Kahit pa alam kong ako ang mas mahal niya kaysa sa asawa niya ngayon. How? How do you reconcile that, tita? Alam kong nangyayari ito sa mga kwento at movies na hindi nagkakatuluyan ang dalawang taong nagmamahalan at nagkakaroon sila ng hiwalay na buhay. They should be together. That should be the ideal situation. Pero bakit hindi sila magkasama? Ngumiti ito sa kanya. Iha, may mga taong katulad ko na natuklasang hindi laging ligaya ang dala ng pag-ibig. You don't really reconcile with it. You just learn to accept it. Ganoon talaga ang buhay eh. Tanggapin mo kung anong ibibigay sa'yo so you can move on. I still have my son. Meron akong maayos na negosyo at extended family ko kayong magkakapatid. Ano pang irereklamo ko? Niyakap niya ito. Hindi niyo na mamiss ang anak ninyo? Narito siya sa Maynila at nasa Baguio kayo.
Namimiss syempre, pero meron siyang sarili niyang buhay at siya lang ang makakapagdesisyon kung anong gusto niyang gawin doon. One thing I learned from his father's life, hindi dapat pinangungunahan ng mga magulang ang desisyon ng kanilang mga anak. Bernard needed time to learn on his own and to live his own life. Kung pipiliin niyang i-manage na ang hotel, it will be his decision. Isa pa, alam naman niya napaka-capable ng manager at assistant ko na si Venice, kaya hindi pa siya nagmamadaling umuwi. Dumaan din naman ako sa ganoon. Naranasan kong mamuhay mag-isa at matuto sa mga karanasan ko bago ako nag-decide na mag-settle down. Tita Maribel, thank you for being really good to us. Kung wala kayo, hindi ko alam kung ano na nangyari sa amin ng mga kapatid ko. Hayaan nyo, kapag kailangan nyo kami, lagi rin kami narito para sa inyo. Gaya ni Bernard, hindi namin kayo pababayaan. Naiyak itong tumingin sa kanya. I know, Iha. Thank you. See? Paano pa ba ako magrereklamo? Ang daming blessings sa buhay ko. Umiiyak sila pareho nang bumukas ang pinto at pumasok sina Bernard at Angelo. Nagulat ang mga ito at natatawa nagtanong kung bakit sila para mga baliw na umiiyak at tumatawa. Wala na kayo ron. Pang girls lang ito. Sagot niya. Naiilig na nagmamadali nagtungo ang mga ito sa kusina. Natatawa nagpahid sila ng mga luha at sumunod sa mga ito sa kusina. Kinabukasan ng madaling araw, nagpaalam na sa kanila sina Tita Maribel at Angelo. Babalik na ang mga ito sa Baguio. Bernard, simba tayo sa Baclaran. Ani niya sa kaibigan nang maiwan na sila sa parking lot ng condo building. Bakit? Nagulat na tanong nito. Gusto ko lang magpasalamat kasi nakaligtas tayo sa aksidente at para mag-thank you na rin sa iba pang mga blessings. Ngumiti siya ng matamis dito. Kasama ba ako sa mga blessings na yan? Tanong nito habang pumapasok na ulit sila sa elevator. Syempre naman no, kahit paano, blessings ka pa rin paminsan-minsan. Mukhang natuwa ito sa kanyang sagot dahil agad itong pumayag. Nakakainip naman mga kafelisidad. Sa puso ng magkaibigan, hindi lamang sila best friend, may special sa kanilang dalawa. Kaya naman, abangan!